Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is May Ame from Japan, Cabana Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nakataba ng puso niyo mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha, ang kapalaran ng tao, nasa inyo pa rin ito, no? Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative, warning yung para magkaroon ka na idea, awareness, action, change of decision, o mga pwede nyong maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang gusto mo marinig, pasensya na po, baka hindi nyo magustuhan yung ating reading, no? Pero please try to analyze yung reading natin kasi pwedeng ito is makatulong sa inyo para alam nyo paano magkaroon ng positive outcome sa buhay. Then nakakarinig kayo ng positive pero hindi nyo alam kung ano yung magiging outcome, di ba? Basta always the choices is always available is in yours. Nasa sayo pa rin yan. Angels number natin. Aquarius, Stork. News of birth or a new business or opportunity. Sabihin may mga bagong oportunidad na darating oportunidad. Pasensya na kayo, bulol talaga ako. Siguro sa Japanese, nagaganin yung dila ako. Yan, mga bagong opportunity na darating sa buhay mo. Halimbawa, opportunity is paglipat ng trabaho, opportunity ng ganito, ng ganyan, ng ganon. No, grab it kasi this is new. No? Kumbaga, ando yung point of paglaya sa isang bagay o sa isang sitwasyon sa buhay mo rin to, no? Paggaang ng sitwasyon. And also, sa iba dito is, baka may mga buntes, mabubuntes, gustong mabuntes, ganyan. Mga anak, no? Iba dito is, this an idea. Siguro magkakaroon kayo ng mga bagong idea, na mga gusto nyong gawin, gusto nyong umpisahan, gusto nyong aksyonan. Mag-ingat kayo when it comes to your finger, no? Pwede rin kasi when it comes sa finger, may tao magduduro sa'yo, may tao mag-criticize sa'yo, yan. O kaya naman, finger is, ingat ka sa finger mo, baka maipit ka, huwag sarang maputol, o kaya, mamanhid ka, matusok, makutsilyo, magdugo, maniper, o ano man yan, no, finger. And also, ingat-ingat kayo or someone who's connected sa'yo, someone is behaving stupidly. Pwedeng ikaw ito or someone is connected sa'yo. And syempre, sa like I told kanina, di ba, opportunity are waiting for you. Papasok ka ba doon sa opportunity na yon na sinabi ko kanina? Ayan na, oh, may door na naghihintay para sa'yo. Parang na doon sa point na, uy, kailangan mo nang lumabas dyan, Aquarius. Parang ganun, no, dito sa sitwasyon. Kasi sa new, is a idea in a new. Lumabas ka niya sa sitwasyon na yan kasi ganito ganyan, mas pagiging okay yung buhay mo, mga ganyan. Pwedeng kung saan aspeto ng buhay mo yan na kasi this a door is waiting for you. Yan. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. And may shark. Mukhang may ano dito Okay, take care or there will be a loss of material wealth. Ingat ka, no? Pwedeng na doon sa point na kasi di sa material wealth, yan, may mga loss situation. Ako na nakikita sa iyo, pwede may mga pag-uusapan kayo related to a money, involvement, the justice, o kaya is may mga sitwasyon doon na medyo nasasayang yung pera, no? Or sana dito sa titingnan ko dito kasi nakatingin pa siya sa iba sa inyo siguro mga unfinished business na related to a money, pwedeng na doon sa point na yun. Money and trabaho, isa lang yan And period of prosperity and abundance. Sabihin na yung point na may mga kasaganaan na manggaganap or may mga abundance na mangyayari sa buhay mo. Kasi handito rin kasi si Dor. Pero kasi handito si Dor tsaka si Stork, ibig sabihin, kung magkakaroon at papasok ka dito sa door na to at mag-umpisa kang pumasok sa door na to at lalabas ka sa isang sitwasyon mo kasi naghihintay ito sa'yo, darating ang paggaang ng sitwasyon. Ibig sabihin, gagaang yung energy mo, marirelease mo yung mga negative vibes mo sa katawan mo or mga negative situation, ganyan.
parang may dapat kang alisan dito sa sitwasyon. Kasi andito rin 'to, o shark 'to, no? Parang pinag-uumpisa ka sa isang sitwasyon sa buhay mo, I-connect mo siya sa life mo, itong sitwasyon. Pero dito sa sitwasyon kasi, also the bread kasi ano siya, 'di ba, parang pagka naggagawa ka ng bread, 'di ba, parang ano, yung masa-masa, 'di ba? Mga gano'n. Tapos setting aside, think mo very carefully kung kinakailangan ba o dapat ba. Mga gano'ng sitwasyon, no? Yan. Puwedeng dito sa point na merong mga ganitong tao, si Turkey. Yan, someone behaving stupidly, na kailangan mong umalis na doon at maging stork ka, 'di ba? Puwedeng dito sa point kasi ito si Turkey tsaka si Shark hindi 'to mabuti, Yan. Hindi siya masamang tao 'to. Puwedeng may dalawang tao na hindi maganda ang tingin sa'yo, 'di ba? Or nandun yung point na pagdating sa pera related, ingat ka, tsaka sa trabaho mo, ha, ingat ka talaga. Karma, you will reap what you have sown. Sabihin, andun yung point na kung ano talaga yung trabaho mo, yun ang harvest mo dito sa situation. Kung gumawa ka ng mabuti sa kapwa mo, magiging maganda yung pasok nito sa'yo. Pero, huwag kang gaganti. Kasi, why? Pag gumanti ka, hindi niya ibibigay sa'yo itong door na to. No? The opportunity of door, tsaka itong si bread. Kumbaga, ano lang, balance, no? Yun nakita ko dito sa sitwasyon. May harvesting na situation ako nakikita sa'yo, ha. There's an harvesting situation. Older woman, pwedeng ikaw ito, dealing or relationship with an older woman. Pwedeng itong older woman na ito magbibigay sa'yo ng opportunity sa'yo. Pwedeng older woman na ito ang a situation of loss, or pwede siya is connected to a money, no? Pwedeng itong older woman na to, siya yung Turkey. Kung ano man yan, no? Or pwedeng, hindi ko alam kung sino siya, kapatid, anak, hindi pala, matanda siya, no? Pwedeng magulang, karelasyon, ikaw, o kaya is, basta mas matanda siya sa'yo. Kung sino man siya. Pwede siya yung Sakim. Pwede nandun sa point na yun. But parang ang dami mo namang card. Ay, dito pala to. Parang ang dami kong card na inilabas. Ayan na, temporary situation. O, diba, bulol sa atin. Napansin nyo? Oo, diba? Pasag sa iyo, Bulol talaga ako. Ewan ko ba't naging ganito ako, sabay ganun. Okay, may mga temporary situation daw. Kung ano ba mga nararamdaman o naiisip or nangyayari sa buhay mo this time or this April is pan-temporary lang yon, no? Yung situation na iyon. Tingnan pa rin natin. Ay, oo nga, misunderstanding. May mga misunderstanding situation ka. Magkakaroon pa rin ng mga misunderstanding situation, pwedeng related to a money, pwedeng related sa isang matanda, pwedeng mga gulo or away, mga ganun. Ako nakikita sa'yo. Kung ano man yan, ano. Parang, alam mo ba't comes dito sa wall na to? This is also the boundaries, ano, pagdating dito. Kasi why? Sabi ko sa'yo dito, we have the door. Ibig sabihin, you need to put boundaries sa mga tao na hindi ka naiintindihan, sa mga tao hindi ka nakakaintindihan, ganyan. Hindi lahat maging open ka. No, you need to close your door din minsan, no, sa situation mo. Kasi the more na maging open ka, the more na magiging ganito ka. Ganyan ka. Tatanda ka lang talaga sa sitwasyon. Or nandun yung point na okay, hindi okay, okay, hindi okay. Mga ganong sitwasyon, ano. Parang temporary lang pala yung minsan saya, tapos ayan na naman, temporary na naman okay, ayan na naman, mga ganong sitwasyon. And you need to be very careful din. Kaya dito sa wall kasi is a boundary ang nakikita ko sa'yo dito. No? You need to put boundaries din. Welcome din naman sa sarili mo kasi meron tayong pera. You need to put boundaries and limit yourself and protect yourself when it comes to money rin, ano, dito sa situation. Hindi lahat palabas. Ibig sabihin, hindi lahat okay. Limitahan mo yung sarili mo. O, di ba, may money ka na naman. Okay, iba sa inyo is maaring na doon sa point na may mga lalabas na saving, no, sa iba sa inyo, or palabas. Sa iba naman sa inyo is kinakailangan nyo na talagang mag-ipon. This is saving money yan. Iba sa inyo, nagko-collect ba kayo ng money? Collection money?
o kaya hindi yung pag-iipon or yung kailangan mo mag-ipon kasi there's something happen when it comes na parating, no? Yun ang sinasabi. Kasi di sa preparation din kasi ito. Yan, think to the future and the preparation. Kasi why ate? Kasi handito si Stork. Handito si Door. Ibig sabihin, you need to prepare with something. Or pwede rin naman na doon sa point na baka para sa pamilya mo, di ba? May mga preservation situation, collecting money, sa iba sa inyo is ito hindi lang kasi ito kasal no, sa point na to, sa nakikita ko dito. Pwede sa iba sa inyo is may mga mapag-uusapan kayo kasi handito rin kasi si Turkey na related to money, yaman, inheritance, bahay, lupa. Pwedeng nahandun sa point na yon, di ba? Or nahandun yung point na may tao na may boundary sa'yo. Or dito sa inyo is baka may taong mangangako sa'yo. Sana kung pangako man ito na mangungutang, sana magbayad siya. Pero you need to be very careful lang din kasi mukhang hindi maganda kaya binibigyan ka ni wall ng boundary, ganyan. Kasi maaring in the past hindi naging maganda yung nangyari sa'yo kasi this a shark, this a past situation kasi pagdating sa pera. Kaya ngayon is kailangan mo na mag-ipon, boundaries and pag-iipon. Dito baka may tao nga mangangako or there is someone want to commit sa'yo, no? Dito sa sitwasyon or is depende sa'yo o nakadepende sa'yo. Mga ganun. Or pwede rin na kung sa kasal, baka may magpa-promise sa'yo ng kasal. Yun. Parang hindi naman kasi may bully. Pero siguro sa iba siya, o may mga pupuntahan kang kasalan, pwede na doon sa point. O mapag-uusapan. And syempre, we have the idea, kumbaga nasa sa'yo yung mga idea na gusto mong gawin this time, kaya andito na siya, no? May mga papasok na idea na gustong simulan, gustong tapusin, gustong i-let go, mga ganyan. Pursuing this idea, no, sa nakita ko sa ito. May mga sitwasyon na mabivision mo daw, at nahadon din yung point of suggestion. Pwedeng may tao na magsasuggest sa'yo or ikaw ang magsasuggest sa kanya na ganito, ganyan, ganon, no? Mahilig ba kayo magkape at mahilig kayong computer or maybe you're in a computer-related situation, trabaho. And yan, may mga bully situation. Ayan na nga, sabi ko sa iyo. Kaya dito si Turkey. Labas natin si Turkey. No? Okay, yan. May mga bully situation, may mga embarrassment, may mga chismis. Yan, mga chismosang palaka, babae, lalaki. At may tao na unwilling talaga siya sa'yo, pagdating sa'yo. Maiksi ang pasensya niya or hindi siya fair or hindi yung point na ayaw, galit or ayaw, no? Doon sa point na yon. Ingat ka na lang sa bully. No, kaya, di ba sabi ko sa'yo, boundary sa'yo dito, di ba? Kasi andito rin si Turkey. Baka nakakita ka ng 0-0. Ay, ito na nga yung beginning, oh. Oy, this is the big break. Ibig sabihin, kailangan mo na ngayon ng innovation, focus, creation, need to progress something into your life at moving forward and focus ka sa goal mo. Also, the 0 is the ending. Baka nakita ka ng 0-0 or related yung 0 sa'yo or 1-5-1-5. Also, sabi ko sa iyo ending the situation oh. Andito ka si Door. Okay, kailangan mo ngayon is the resetting, relaxation, unknown, surrender, finish line, success, victory. O, diba? Kailangan mo talaga mag-let go. It served as a timely reminder that anything can be accomplished. If you can dream it, there is no reason you can't make it reality. If something is in the possession of another person, it is also available to you. Sabi ko sa iyo, available, depende sa action mo to. Start a beginning, no? So, try to remain calm. What's meant for you won't pass you by. Let go of tension. Relax. O, diba? Kailangan mo ngayon is to reset to yourself, start a new beginning, let go something into your life, and syempre, be calm. And yun nga, kung para sa'yo is para sa'yo. Malakpasan mo man yan, babalik at babalik yan.
Okay, yun na palagi mo tatandaan. Anak baba. Tingnan natin energy mo. Energy ni Aquarius. April. Okay, when it comes sa yung energy, the sun and the moon, ang energy mo, okay, hindi okay, okay, hindi okay, ano, nandun ka sa point na yon. Also, yung iba sa inyo is energy nyo is, yun nga, siguro it's more illusioning something. Yung nahandun yung point na nagiging emotional ka pero hindi mo ipinapakita sa iba na yung totoong ikaw. Halimbawa, nakasmile ka sa harapan nila pero deep inside, may lungkot, may nararamdaman or may hignapis, mga ganun sitwasyon. And iba sa inyo, maaaring nandun yung point of mga hindi ka na nakakatulog, ganyan, hindi late na natutulog, o kaya naman kulang sa tulog, pagising-gising, or maagang nagigising. Pauwi na lang kayo, no? Masaya naman yung sitwasyon mo, pero ang nakita ko may konting situation na nagwo-worried ka ata dito sa sitwasyon. Kasi may lungkot ako nakikita sa'yo dito. Pero pinipilit mong maging okay. Yan ang nakikita ko sa'yo. Anong parating? Anong parating kay Aquarius? Okay, parating sa iyo. Okay. Okay, parating sa iyo, Aquarius. Parating sa iyo, merong hihingi sa'yo ng tulong? Sabi dito, may hihingi sa'yo ng tulong. Or maybe someone is magbibigay ng tulong. Or may marireceive ka sa kanya. Hindi ko alam kung ano, gift, tulong, pagmamahal, mga ganyan. Or ikaw ito sa kanya. And also, parating sa inyo, there's a new situation happening into your life. Tulad ng sabi ko kanina, di ba, may magtatapos. Or sa iba sa inyo, kung bagong trabaho, yes, there's a bagong trabaho. Sa iba sa inyo is nag-iisip no? Na doon sa point of hanging situation. Kung aalis na ba ako dito, sa relasyon man yan, or trabaho, or any situation of life, aalis na ba ako dito, dapat na ba, kailangan ba, nagkakaroon ng pagsisiyasat o naghahanap ng katotohanan or nagkakaroon mga urong-sulong situation maybe sa iba. Pero there's a chances of beginning happen into your life. Yung iba sa inyo. Pero ang sabi kasi dito, it's your choices. No, it's up to you to make it happen. Kaya depende sa idea o sa action mo kung gagawin mo siya. O if you still commit dun sa sitwasyon na yun kahit nahihirapan ka, nasa sa'yo yun. It's your choice. No? Pero isipin mo rin yung comfortable situation mo, di ba? Yun ang sinasabi dito. And also, ang parating sa iyo is meron kang marireceive na messages or text message sa isang tao na mas bata sa iyo. Or communication maybe, or news, ganyan. Sa iba, news, sa iba, communication, sa iba, text message, sa iba, kung ano man yan, paano pero mas bata to sa'yo. Yun ang nakikita ko dito, ha. Sa mas blocking, may tao ba na bilak ka o binilak mo? Kasi may tao dito parang there's a mother figure situation ako na nakikita na pa. They blocking or babae siya dito sa situation, ano. Yun ang nakikita ko dito. May going out, ano. Ako nakikita sa'yo. Hindi ko alam in what way, but there's a going out situation or nahandito yung point din na may mga pag-uusapan related to territorial, bahay, lupa, ganyan. Or sa iba naman sa inyo is may gulo. Ako nakikita, Aquarius. Meron din coming home eh. Hindi ko alam in what way yung coming home. Uwi ka ba ng Pilipinas, ng bansa, probinsya, kalapit baryo, or may parating ba? Uwi ka ba na kung saan? May pag-uwi at may pagdating sa iba. Sa iba pag-uwi or may pagdating. Vice versa. Basta coming home situation.
May nag-aaway-away. Alam mo, nandito yung frustration mo. Hindi ko alam why. There's a frustration. Ako nakikita sa'yo, meron. You're feeling trapped or you're feeling stuck. May mga time daw na na may mga mananakit sa'yo. Mananakit yung kalamnan mo, buto-buto mo, ganyan. Kaso-kasuan mo, ganyan. Ingat ka na lang, no? Mag-relax ka rin. Baka stress lang yan. O kaya yung iba sa inyo is, hindi ko alam kung lumalabo na yung mata mo. Lumalabo na ba? Sabagay, marami naman din sa inyo kasi lumalabo yung mata kasi nandito rin siya. May mga bagay ka daw na gusto mong itama or actionan or nandun yung point of you want something clarity in some aspect of your life, parang nandun ka sa point na yun. Parang naghahanap ka na you want to be equal, na parang may mga decision making ka na a-actionan talaga this time kasi andito rin to, di ba? Pag-uumpisa muli. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aquarius in love. Baka iba sa inyo is kokonek kayo sa sa law or justice situation. Yung iba dito single and happy and contented. But still, pain. Ay, may devil ka. Kaloka. Okay. Meron ka ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla daw, na news. O may magpaparating ito sa'yo. May mga biglaang magaganap sa'yo, Pagbabago. Pagsisimula. Pag-aalok ng bago. Pero may good news ka. Okay. Kung kayo is single. Kung kayo single, mag-ingat ka. Pwedeng may nakakausap ka na? Isa, dalawa, tatlo? Pwedeng ba dito isa to? Pero andito kasi si Devil. Kaya ang nakita ko sa niya, hindi siya good energy. Pwedeng, ibig sabihin, hindi siya good energy. I mean, either there's a bad habit, or pwedeng may blockage sa kanya, or pwedeng itong taon na to is hindi love ang ipaparating niya sa'yo. Yun, kaya ingat ka lang. No, baka magulat ka one day. Diba? Tsaka parang siya, the bossy type, parang, aakitin ka niya in a way na mapasunod ka niya. Parang nando sa point na yun. Baka mapasok ka sa third party ha. Tsaka hindi to love Pero nasa sayo pa rin yan Baka iba sa inyo, kung makikilala niyo siya ba internet, ingat pa rin kayo pag sa internet na yan. O kaya kung may nakakausap na talaga kayo, iingat pa rin kayo. Okay, kung kayo naman isa kahiwalay nitong taon to, yes, nagkaroon ng paghihiwalay, kasi very independent kasi yung isa dito. Kumbaga, nandun yung point of nagkaroon ng mga third party or nagkaroon ng choices sa situation. Kumbaga, naging mahaba yung pasensya na isa sa inyo kasi sumunod pa siya dito sa situation kasi sinabi niya mahalaga. Maybe you're supporting this person pero makasarili kasi itong tao na to hanggang alam mo parang nire-rebuilding mo yung situation kahit na may lamat na pero hindi mo nabuo. Hindi hanggang sa dumating yung point na biglaang boom, wala na. 'Di ba? Kaya magtipid-tipid din kayo sa sarili niyo, no? Mahalin niyo yung sarili niyo more. Pagka nakakita na kayo ng red flag, 'di ba? Masakit kasi yung masyadong ibibigay mo yung you give your all tapos, 'di ba? Yeah, but you need to learn din. Kung kayo may third party, oo, meron. Meron talaga. Yan dito si Devil Yes, may third party sa iba. Sa tingin ko hindi rin naman sila good dito. Pero, alam mo naman siguro kung anong gagawin mo dito. It's your choices. If you want to stay in this connection na may third party or ikaw ang gumawa ng third party or ikaw ang third party, it's your choice. No? Yun ang nakikita ko dito. Pero, nasa sa'yo yan. Alam mo naman siguro yung tama sa mali.
Ikaw na magde-decide niyan. Kung wala kayong third party nitong tao na 'to, kung wala kayong third party relationship, either kung kayo is matagal na nitong tao na 'to, puwedeng itong tao na 'to is sunod-sunuran ka sa kanya or vice versa. Or talagang inaayunan mo lang siya, 'no? Or kung naman medyo kung medyo hindi naman matagal, parang slight, kung ano man 'yan. Kung sa feelings, hmm, "I need you, eh," sabi niya. Yun, maybe you support this person or nandun yung point of puwede rin kasi na may bad habit itong tao na 'to, 'di ba? In what way hindi ko alam, yung bad habit niya. Puwede rin na sa iba sa inyo is minsan nagugulat ka na lang sa mga ginagawa niya o sa mga actions niya o sa mga movement niya. Puwedeng nandun sa point. Puwede rin na nandun sa point na may mga bagay ka na gusto mong sabihin sa kanya pero hindi mo masabi or siya may mga gusto niyang sabihin sa'yo pero hindi mo masabi. Sa iba dito, there's a secret or masikreto yung isa, puwedeng nandun sa point na yun. Your money, Aquarius. Kamusta po yung money niya, April? Money ni Aquarius. Okay. Okay, when it comes sa money mo, you are very smart pagdating sa money mo. This time, nandun na rin yung thinking, no, na nagiging very good ka sa money mo. Pinag-iisipan mo na talaga yung mga pagkakagastusan, kung sino yung bibigyan mo ng suporta, tutulungan, ganyan. Well, siyempre, hindi mo mawawala sa isip mo yung of regret with something pagdating sa pera. Siguro this the past, yung mga regret situation, kaya nagkakaroon ng pag-isolation sa iba. Yun. Sa iba naman sa is magkakaroon ng consultation. Ibig sabihin, may tao na magkukonsulta ka na connected ang pera or may tao na hihingi sa'yo ng suporta or you giving your support pagdating sa pera dito sa tao na to. Lalaki, yun na nakikita ko sa iba. Or magkakaroon ka ng conversation sa mga sa mga lawyer, doctor, ano pa, justice, mga ganun. Ate, magiging okay ba yung pera ko? Sa pera mo daw, if you put effort when it comes sa pera mo, yes, there's a victory and success happening there. Kasi smart ka pagdating sa pera mo, no? Maybe you learn from the past, pwedeng nandun sa point na yun. Yun mas smart. Ngayon kasi, you are more on using your head when making a decision making when it comes to your money. Pero may going out ako nakikita dito. Pero may tension na hindi pa nare-resolve no, pagdating sa pera. May mga going out situation, pwedeng may mga lalabas kayo, ganyan. May mga going out situation kasi ako nakikita parating sa'yo. Na connected, maybe ang pera. Arigato namaste, God bless.